Kung nagpaplano ka pumunta ng Baguio, panoorin mo ang video na ito kasi ipapakita ko kung saan kami nagpunta na may magandang sunset view, magkano ang strawberry picking sa La Trinidad, saan yung affordable staycation na nakuha namin na may magandang sunrise view, saan yung sikat na bulaluhan sa Baguio na napakaraming kumakain, at saan mo mabibili ang mga kape sa Cordillera Region dito sa Baguio. Kung interested ka sa mga yan, samahan mo kami sa aming Baguio trip. Tara! Hi guys, good morning. Papunta tayo ngayon sa Baguio City. Umalis tayo kaninang 4:30 AM tapos nandito na tayo ngayon sa Kilometer 134 dito sa TPLEX. Nag-stop over tayo tapos mamaya dire-diretso na tayo papunta ng Baguio. Every year nagpupunta kami ng Baguio, usually tuwing January yon. Iniiwasan namin yung dami ng tao ng December. So samahan nyo kami. 2 days and 2 nights kami doon. So bibigyan namin kayo ng itinerary at saka ng idea kung nasa magkano ang gagamitin nyo. 14 na tao yung kasama namin sa trip na to. Papakita ko sa inyo kung magkano natin gagastusin. Tara, samahan nyo kami. Gaya nga nung sabi ko kanina, 4 AM kami umalis sa Bulacan dahil ang estimated ko na biyahe ay 6 hours. Kasama na kasi dito yung mga stopover. Ayaw ko kasing nagmamadali sa biyahe para safe din ang aming trip. Bali 3 stopover ang ginawa namin, isang Pampanga, isang Tarlac at isang La Union bago kami umakyat sa Quezon Road. Habang binabaybay namin ang TPLEX ay nasalubong namin itong makapal na fog na halos zero visibility na talaga. Kaya sabi namin paano pa kaya sa taas sa Baguio. Sa Quezon Road kami dumaan paakyat kahit alam namin na may kaunting traffic dito dahil sa landslide yata ito. Mga 30 minutes na slow moving yan pero after naman yan ay dire-diretso na yung biyahe. Nakarating kami ng 10 o'clock sa aming accommodation dito malapit sa Luwacan Airport. Nandito na kami ngayon sa Jamie's Homestay dito sa itong nasa likod namin. So dito kami mag-i-stay for 2 days and 1 night. 10 to 15 minutes drive siya from city. Ang nagustuhan ko kasi dito sa kanya, yung view. Ito, makikita nyo dito yung view na pagkagising mo sa umaga, yung sunrise makikita natin. Napakaganda. Last year dito rin kami nagstay sa area na to pero hindi dito sa Jamie's Homestay. Pero sobrang nagustuhan ko yung pinaka-view. Very affordable. And so weekends kami nagpunta dito. Ngayon ay Saturday morning ng 11:45. Kaya naman doon nag-check-in ng Friday night, pwedeng mag-early check-in. So nag-check-in kami kanina ng 10:30 AM. Tapos meron siyang 2 kwarto, meron siyang hot and cold, meron na siyang lutuan. Kompleto na talaga siya. May wifi, may Netflix. Kaya sobrang okay na siya sa akin. Sobrang nagustuhan namin. Nire-recommend ko kasi una malinis, mabango yung mga kwarto, malambot yung kama. Kompleto na talaga siya. Malinis yung kabuuan ng pinakabahay. So dito kami sa second floor na to. Ito. So kung mapapansin nyo, glass siya. Meron siyang glass window dyan. So kitang kita nyo yung pinaka view dito sa pinakaharapan. I-message sa Facebook yung Jamie's Homestay. Thank you. Dito papunta na kami sa isa sa mga sumisikat na tourist attraction dito sa Baguio, yung Igorot Stone Kingdom, dito sa Longlong Road. Available naman sila sa Google Maps at Waze kaya madali lang sila mapuntahan. Open sila ng 7 AM to 6 PM ng hapon para sa mga turista at ang entrance dito ay 100 pesos sa adult at 80 pesos naman sa kids, senior at PWD. Ihanda nyo lang talaga yung paa, binti at hingal nyo dito sa Igorot Stone Kingdom kasi para makita mo talaga yung ganda ng attraction na ito ay kailangan mo talagang umakyat sa pinakamataas na parte. Parang mga 4 to 5 floors ng building ang taas nito. Meron din silang mga activities dito gaya ng pagkasayaw ng mga kapatid nating mga Igorot. At marami rin photoshoot location dito na pwede ding magbigay ng donation para makapagpa-picture. Magbaon kayo ng tubig bago kayo umakyat tapos may CR din naman sa taas na area pati sa baba kaya no worries kung kailangan mag-CR. Mga 1 hour lang kami dito sa Igorot Stone Kingdom tapos pumunta na kami sa La Trinidad para sa strawberry picking. Hindi kasi kompleto ang Baguio tour kung hindi ka dadayo sa La Trinidad para sa strawberry. Ayan guys, so pupunta kami ngayon sa strawberry farm. Ideal dito talaga na mag strawberry picking January. Pwede rin December pero mas marami ng prutas kapag January. Afternoon po. So, okay lang po ba? Ayan, tawid tayo dito. Ano po ang lettuce po ito, no? Lettuce. Ayan. So
So maganda yung panahon ngayon. Medyo malilim ng ulap. Sana hanggang mamaya ganito. Tapos dito rin makikita nyo yung Bollywood. Dito sa Strawberry Farm. Makikita nyo rin yung signage. Ito ha. Yung pula lang, yung mga ganito lang. Kakat nyo lang na ganon. Ganito oh, yun. Yan, okay. Dito po hanggang doon yan. Isa pa sasabihin. Tumagal kami ng isang oras sa Strawberry Farm at sinet ko talaga na alas 4 ay aalis na kami dito para makarating kami dito sa Mirador Heritage and Eco Park. Medyo gutom na kami dito pero nag-snack na lang muna para umabot kami sa napakagandang sunset. Nakakapagod umakyat dito, mga 30 minutes na akyatan, depende sa lakas mo sa pag-akyat. Pero habang tumataas ka at habang napapagod ay unti-unti namang lumalabas yung ganda ng view dito. Maraming photoshoot location dito pero dahil malapit na yung sunset ay dumiretso na agad kami sa main attraction, yung Red Japanese Story Gate na may hanging bell pero ito ay isang bomba na hindi sumabog. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ang sunset view dito sa Mirador. Ito ang pinaka-highlight ng trip namin. Sulit na sulit talaga yung pagod. Pagkatapos umakyat ay talagang gutom na kami kaya pinuntahan na namin yung sikat na bulaluhan dito sa Slaughterhouse. Kung pupunta kayo dito lalo kung dinner time na, be sure na hindi kayo gutom na gutom kagaya namin kasi medyo matagal at nakakainip maghintay. Inabot kami ng 1 oras sa pila hanggang sa mai-serve yung order namin kasi nga madami kami at marami talagang tao yung gusto din kumain dito. Hindi na ako masyadong nakapag-video kasi paglapag ng order namin kain na talaga. Medyo matabang yung timpla nila dito sa Balahaja pero worth to try pa din naman yung food nila. Timplahan mo na lang based sa kung paano mo gustong kainin yung pagkain. Saka in fairness, affordable din talaga yung menu nila at marami ang serving. Pagkatapos namin kumain ay naghintay na kami ng alas 9 para sa night market. Kahit January na ay napakarami pa ring tao at turista dito sa Baguio. At makikita mo talaga ang kapal ng tao dito. Wala na akong masyadong video dito kasi pagod na talaga kami sa mga oras na to. Second day na ito at after sumamba dito sa lokal ng Kias, malapit sa PMA ay magta-taxi kami papuntang Baguio Market pasalubong. Wala na kami masyadong activity sa araw na ito para maaga kami makababa ng Baguio at hindi masyadong maipit sa traffic kasi may pasok na sa school at office ang mga kasama namin. Kaya kailangan 3 PM ay pababa na kami sa Baguio. Pero syempre mamimili muna kami ng kaunting pasalubong at dito ituturo ko naman sa inyo kung saan makakabili ng coffee beans dito sa Baguio City. Maraming coffee farms dito sa Cordillera region tulad sa Mountain Province, Benguet, Kalinga, Ifugao, and Abra. At maraming coffee produce ang mabibili nyo dito sa palengke. Kapag nakita nyo itong pick-up area dito sa palengke, kumanan kayo at dumiretso kayo dito sa Cuevas Bakery. At kapag diniretso nyo yung daan dito ay makikita nyo itong Garcia's Premium Coffee. Maraming bumibili dito, mga coffee shop owner sa iba't ibang lugar, pati mga nag-o-online selling. Mayroon pang isang tindahan dito yung Kape Umali, mga 30 to 50 meters lang from Garcia's. Kung mahilig kayo sa coffee beans o gusto nyo naman maiba ang pasalubong, pwede din kayong bumili dito ng kape. Dati mas mura dito sa market bumili ng mga pasalubong pero ngayon mas mura na yata sa La Trinidad na 8 pieces sa 100 pesos. Dito sa palengke ay 6 pieces lang, pati mga gulay ay mas mura sa La Trinidad. Kaya kung gusto nyo mas makamura, bumili na kayo after strawberry picking. Kung nakaabot ka sa parte ng video na ito, maraming salamat sa suporta at ipa-flash ko yung simple computation ng aming trip kung gusto mong malaman yung budget. See you sa next video. Maraming salamat.